Magsimula tayo sa isang eksena na sigurado akong pamilyar sa'yo. Isipin mo, Martes 3 p.m. Nasa meeting room ka at lahat sa paligid mo, pagod ang itsura. Bawat usapan, parang nagmamadali. Bawat problema, ang bigat-bigat dalhin. At habang tinitignan mo yung team ninyo, mapapaisip ka, di ba? Bakit parang ang hirap? Ang mga pinagkunan natin ng impormasyon ngayon, naglalatag sila ng isang malaking tanong. Bakit may mga team na kahit gaano kagaling kapag tinamaan ng pressure, para silang babasaging salamin? Samantalang yung iba naman, kapag hinagupit ng krisis, lalo pang tumitibay. Ngayon, susubukan nating himayin yan. Ano ba talaga ang bumubuo sa isang matatag na team? At isang paalala lang, hindi ito tungkol sa grit ng isang tao. Mas malalim pa yan. Tama. At yan na siguro yung unang malaking moment mula sa mga material na to. Kasi ang unang ideya dito, baguhin daw natin yung pananaw natin sa salitang resilience o katatagan. Ang akala kasi natin, simpleng pag-bounce back lang yan, di ba? Parang bola, ihagis mo, babalik lang sa dati. Pero sabi rito, kung bumalik lang sa gati ang team mo, hindi kayo naging matatag. Nakaligtas lang kayo, hindi kayo lumago. Sandali, teka. So kung may malaking problema, sabihin na nating isang project failure. Tapos after 1 month, balik na sa normal ang lahat. Hindi pa pala yun yung goal. Akala ko yun na yung panalo. Yun ang akala ng marami. Pero ang tunay na katatagan ayon dito, mas maganda raw i-describe gamit ang isang konsepto mula sa, agrikultura. Medyo technical pakinggan pero ang ganda ng imahe. Parang ang weird ikumpara ang team sa isang puno. Akala ko ba dapat iniiwasan ng stress? Paano naging maganda yun? Eksakto. At dyan papasok yung ganda niya. Ang thigmomorphogenesis, yun yung proseso kung saan yung puno, dahil sa stress galing sa hangin, naglalabas siya ng mga specific hormones. At itong hormones na to, inuutusan niya yung puno na, patibayin mo yung mga ugat mo, kapalan mo yung katawan mo. Hindi lang siya bumabalik sa dati, nagiging mas matibay siya dahil sa hangin. Ang stress, yun yung naging mekanismo niya para lumakas. Ganon daw dapat ang team. Sabi niya sa isang source, ang krisis hindi yan hadlang. Ito raw yung gymnasium ng kultura nyo. Okay. Gymnasium, hindi parusa. Gets ko. At dito na siguro papasok yung isa sa mga, para sa akin pinaka nakakagulat na punto. Ang katatagan pala. Hindi siya individual skill. Hindi siya yung may isa kang rockstar sa team. Diyan mismo. Sabi nga sa material, resilience is a community project. Di ba? Binabasag nito yung alamat ng lone genius, yung superhero leader. Yung paniniwala na may isang bayani lang nasasagip sa lahat. Kasi ang totoo, kapag isang tao lang ang bumuhat, recipe for burnout yan. At pagbagsak ng buong team. Okay. So, kung community project siya, anong itsura ng isang matatag na community? Kasi maraming team, community naman sila, pero toxic. Dito nagiging fascinating yung sources kasi humuhugot sila ng modelo mula sa teolohiya. Yung Trinidad, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Inilalarawan sila sa isang konsepto, ang tawag perichoresis. Ang ibig sabihin niyan, sumayaw sa paligid. Isang divine dance. At sa sayaw na to, walang competition, walang sapawan, bagkos mayroong mutual na suporta, pagbibigay daan, pagpuri sa isa't isa. Teka, divine dance. Ang ganda pakinggan niya, no? Pero sa opisina, Lunes ng umaga, anong itsura niyan? Paano mo malalaman kung yung finance at marketing ay sumasayaw o baka nagsisipaan na? Magandang tanong. Sa practical na level, ang divine dance, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang daloy ng impormasyon, hindi iniipit. Ibig sabihin, kapag may nagtagumpay na isang department, yung iba sineselebrate yon, hindi kinaingitan. Yung kabaligtaran nito tinawag sa sources na anti-Trinitarian friction. Yun yung araw-araw nating nakikita. Mga ego silos, mga meeting na mas mahalaga kung sino ang tama kesa kung ano ang tama. Dito raw nauubos ang enerya ng time, sa away sa loob, imbes na sa misyon. Okay, so may halimbawa ba tayo sa sources mo? Yung isang leader na sinubukang mag-isa at bumagsak versus sa isa na may kasama?
para mas konkreto? Meron. At ang linaw ng pag-ahambing kina Elijah at Paul. Si Elijah sa Lumang Tipan, grabe, isang powerhouse. Tinalo niya yung 450 propeta ni Baal. Mag-isa sa Mount Carmel. Isang super leader moment, di ba? Pero anong nangyari pagkatapos? Isang pagbabanta lang mula kay Jezebel, tumakbo siya. Nanalangin ng mamatay na lang. Ang reklamo niya sa Diyos, ako na lang po ang natitira. Yung burnout niya, direktang konektado sa pag-iisa niya. Siya yung lone genius na bumigay? Hindi kailanman nag-iisa. Pag binasa mo yung dulo ng mga sulat niya, laging may listahan ng pangalan. Phoebe, Priscilla, Aquila, Timothy. Hindi lang sila pangalan, sila yung network niya, yung community niya, yung katatagan niya nakasalalay sa lakas ng koneksyon niya sa iba. Okay, gets ko na. Kailangan ng buong komunidad. Pero, nalilito ako sa papel ng leader. Kung lahat naman pala may ambag, para saan pa ang leader? Hindi ba dapat siya pa rin yung pinakamatatag? Dito, nagbabago yung pananaw natin. Ang pangunahing papel daw ng leader hindi yung maging pinakamalakas, kundi yung magtakda ng emotional temperature ng kwarto. Ang ganda ng analogy na ginamit, ang leader dapat isang thermostat, hindi thermometer. Pamilyar yan. Yung thermometer, sinusukat lang niya kung ano yung init o lamig. Pero yung thermostat, siya yung nagsiset. Ganun na nga. Ang leader na thermometer, sumasalamin lang siya. Kung balisa ang team, balisa na rin siya. Dinadagdagan pa niya yung gulo. Yung boss na pagpasok pa lang, alam mo nang masama ang araw, tapos biglang lahat tense na rin, di ba? Thermometer yon. Pero yung thermostat, siya yung nagtatakda ng klima. Sa gitna ng kaguluhan, kaya niyang sipsipin yung gulo, tapos maglabas ng kalma. Nakakonekta raw yan sa ating mirror neurons. Kapag nakikita ng team na kalmado yung leader sa gitna ng bagyo, bumababa raw yung collective blood pressure nila. May practical na payo ba dyan? Paano ka magiging thermostat kung sa loob-loob mo gusto mo na rin magpanik? Mayroon, isang simple pero mahirap gawin, yung wait rule. O sela pause. Bago ka mag-react sa isang masamang balita o email, maghintay ka. Huminga. Huwag agad pindutin ang reply all. Kasi yung ilang minutong yon, binibigyan ka ng chance na mag-isip bilang thermostat imbes na mag-react bilang thermometer. At hindi ito tungkol sa pagiging perfectong Superman, no? Kasi may panganib din daw sa facade of perfection, yung pagpapanggap. Pero hindi ba delikado yan pag pinakita ng leader na hindi siya perfecto, baka mawalan ng tiwala yung team? Diyan po napasak yung isang napaka-counterintuitive na konsepto, yung strategic vulnerability. At ginagamit na naman si Paul bilang halimbawa. Imbes na itago ang kahinaan niya, ipinagmalaki pa niya yung tinig sa laman niya. Bakit? Kasi pinapakita nito na ang pagiging leader hindi tungkol sa pagiging walang kapintasan, tungkol ito sa pagiging totoo. May malaking pagkakaiba raw sa showcase culture at workshop culture. Showcase versus workshop, ano yon? Yung showcase culture, parang Instagram feed. Lahat makintab, lahat killing it. Pero sa loob, lahat nalulunod sa pressure na maging perfecto. Ang workshop culture naman, magulo. May mga tornilyo dyan, mga piyesang nakakalat, pero may tunay na pag-unlad na nangyayari kasi ligtas magkamali, ligtas mag-eksperimento. Ang goal daw ay maging reachable na leader, hindi perpektong idolo. Nakakatakot tuloy magkamali sa harap niya. Okay, so bukod sa pagiging totoo, may isa pang mahalagang role ang leader, yung pagtatakda ng tamang bilis, yung the shepherd's pace. Oo. At ito yung parang kontrakultura sa panahon natin, di ba? Lahat dapat mabilis, laging grind. Paanong naging mas matatag ang team kung hindi ito tumatakbo ng todo-todo? Yan mismo ang tanong ko. Parang mali pakinggan. Yung konsepto ng shepherd's pace galing sa kwento ni Jacob sa Genesis. Nung inalok siya ng kapatid niyang si Esau na sabay silang maglakbay, tumanggi si Jacob na magmadali. Sabi niya, ang mga bata ay mahina pa at kailangan kong alagaan ang mga tupa. Kung pipilitin ko sila ng kahit isang araw lang, mamamatay ang lahat ng hayop. Alam ni Jacob na yung bilis ng buong grupo idinidikta ng pinakamabagal. So, paano to kumukonekta sa isang modernong team? Ang mga team, kailangan nila ng slack, espasyo. Hindi pwedeng laging tumatakbo sa 105% capacity. Kapag laging ganun,
para kayong sasakyan na laging naka-redline. Oo, mabilis kayo, pero isang maliit na lubak lang, sira agad. Ang pagpapatakbo raw sa 85% capacity bilang normal, hindi yan katamaran. Strategic yan. Dahil yung 15% na slack, yun ang magbibigay sa'yo ng espasyo para harapin yung mga di inaasahang problema. Diyan kayo nagiging matibay kasi may espasyo kayong huminga. Okay, malinaw. At lahat ng ito, pagiling komunidad, leader bilang thermostat, tamang bilis, kailangan niya ng tamang kapaligiran. At dito pumapasok yung huling malaking ideya. Ang modern term, psychological safety, pero binibigyan ito ng mas malalim na kahulugan dito bilang isang grace-based environment. Oo, sinasabi sa isa sa mga libro na ang takot ay mind killer. At hindi to exaggeration to, neuroscience to. Kapag ang isang tao nakakaramdam ng banta, kahit isang sarkastikong comment lang, naa-activate yung amygdala sa utak. Ito yung panic button natin. At kapag napindot yan, isinasara niya yung daloy ng dugo papunta sa prefrontal cortex. At yung prefrontal cortex, yung sentro ng ano nga ulit? Yun yung logic, creativity, problem solving, yung smart part ng utak natin. Kaya yung team na puno ng takot, hindi lang sila nagiging malungkot, literal silang nagiging bobo. Nawawala yung kakayahan nilang mag-isip ng malinaw. Binabanggit dito yung 1 John 4:18. Ang ganap na pag-ibig ay nagpapalaya sa takot, sapagkat ang takot ay may kinalaman sa parusa. At yan ang susi, diba? Yung pagkakaiba ng parusa at pagtutuwid. Madalas na pagkakamalan yan. Bigyan natin ng halimbawa para sa'yo na nakikinig. Sabihin natin may team member na hindi nakahit ng deadline. Ano ang itsura ng punishment versus correction dyan? Napakagandang halimbawa. Sa isang punishment-based culture, ang usapan parang ganito. Bakit hindi mo na-hit? Dahil sa'yo, na-delay ang lahat. Huwag mo nang uulitin to. Ang mensahe, nagkamali ka, dapat kang magbayad, mahiya ka. Ang resulta, takot, pagtatago ng problema sa susunod. At ang correction, paano yon? Sa correction-based na usapan, iba. Ganito yung dating. Okay, na-miss natin yung deadline. Tulungan mo akong intindihin kung anong nangyari. May pulang ba sa resources? Hindi ba malinaw yung instructions ko? Paano natin aayusin yung proseso para masuportahan ka namin ng mas maayos? Ang mensahe, nagkamali tayo? Ayusin natin yung sistema para matuto ang lahat. Ang resulta, tiwala, paglago. May praktikal na paraan ba para isabuhay to? Lalo na pag malaki yung pagkakamali. Yung tipong buong proyekto pumalpak. Meron. Ang tawag dito, autopsy without blame. Kapag may proyektong namatay, may meeting. Pero ang goal, hindi para hanapin kung sino ang sisisihin. Ang tanong, hindi sino, kundi bakit. Ano ang mali sa proseso? Saan tayo nagkulang? At ang pinakamahalaga, yung leader dapat unang umamin ng pagkukulang. Halimbawa, Sasabihin ng leader, team, palpak to. At habang iniisip ko, baka isa sa mga pagkukulang ko ay hindi ko naging malinaw yung instruction sa umpisa. Aakuin ko yon. Kapag ginawa yan ng leader, biglang bumababa yung pader ng takot. Nagiging ligtas para sa lahat na magsabi ng totoo. Sasabihin ng isa, actually boss, natakot akong sabihin na hindi namin kaya sa original na timeline. At doon, natututo ang buong team. muuin natin ang lahat ng ito. Mula sa ideya na ang katatagan ay hindi pag-bounce back, kundi pag-grow back stronger. Na ito ay proyektong pangkomunidad, isang divine dance, hindi binuhat ng isang tao. Yung leader bilang thermostat, hindi robot. Yung kahalagahan ng shepherd space. At sa huli, yung paglikha ng grace-based environment kung saan ligtas mag-amali. Kung may isang imahe na bubuod sa lahat at ito yung pangwakas sa isa sa mga sources mo, galing to sa isang sining sa Japan, ang kintsugi. Sa Japan, pag nabasag ang isang mamahaling ceramic bowl, hindi to tinatapon. Oo, nakita ko na to. Ito yung kinukumpuni nila gamit ang isang special lacquer na may halong ginto o pilak. Yung mga lamat, hindi itinatago. Sa katunayan, yun pa ang binibigyang diin. Ginagawang pinakamagandang bahagi. Ang resulta, isang piraso na mas maganda, mas matibay at mas mahalaga kesa sa orihinal. Dahil may kwento na siya ng pagkasira at pagkabuo. Wow, hindi lang tinatagpi, no? Ginagawa pang feature yung basag.
Iyan daw ang visyon para sa isang matatag na team. Isang team na hindi perpekto, may mga lamat at peklat, pero pinagbuklod ng ginto ng biyaya at pagtitiwala. Yung mga peklat, hindi na simbolo ng pagkatalo, mga tropeyo na sila ng katatagan. At eto siguro yung iiwan naming tanong para sa'yo. Habang tinitingnan mo yung sarili mong team, ano ang lamat o basag sa inyong samahan ngayon na kung lalagyan ng ginto ng biyaya at pagtitiwala ay maaaring maging pinakamaganda at pinakamatibay na bahagi ng inyong kwento?